Yan, mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. O muli po natin gawan ng reaction. Itong magkakapatid na mahiyain. Dito nga po sa ginawang pampito o pangwalong pagbalik na dito nitong sila Kalingap Rab. Pero bago po tayo magpatuloy dito sa ating gagawing reaction video na ito, ay syempre ang lagi po natin paalala na wag lang po natin kakalimutang patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rob at syempre ganon din itong si Ate Edna Vlog ang may bakay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bakay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin mga Kalingap, mga kabisnes, sa patuloy natin susuportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family at Mrs. KB Official. Yan, suportahan po natin sila mga Kalingap, mga kabisnes. At yan po, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video. Patungkol nga po dito sa magkakapatid na sobra-sobra naman talaga ang pagiging mahiyain. Pero eto mga Kalingap, mga kabisnes, nakakatuwa lang dahil dito nga po sa muling pagbalik na ito, dito sila Kalingap Rob dito sa magkakapatid na ito, ay humarap na sila ng maayos dito kay Kalingap Rob. At first time ito first time itong mangyari na humarap itong magkakapatid na ito ng ganito kay Kalingap Rob sa pagpunta dito nila Kalingap Rob. Kumbaga, hindi na nagkaroon ng pilitan. Kasi kung natatandaan nyo, yung mga nakaraang video o na mga nakaraang vlog ni Kalingap Rob dito sa magkakapatid na ito, ay itong si Chris lang ang humaharap dito kay Kalingap Rob. At doon pa sa loob ng bahay nila. Hindi yan napapalabas dito sa labas ng bahay nila. At si Bea at saka itong si Melissa, bagamat andon, nandun sa pagbablog ni Kalingap Rob, pero nakatago halos doon sa kwarto. Hindi halos mapalabas sa kwarto. Napapalabas lang yan nitong sila Kalingap Rob pag may lakad sila. Katulad nga nung namasyal sila sa SM at saka nung pinahair makeover nila ito. Doon lang lumabas yung magkakapatid na yan at nakasama nila Kalingap Rob na nasa labas ng bahay. At sabi ko nga itong huling balik nilang ito dito sa magkakapatid na ito, aba, napakalaki ng improvement. Dahil ito pa lang si Chris, nakita natin na nag-aantay dito kay Kalingap Rob sa labas. Dati-dati, pag malayo pa lang, nakita nila sila Kalingap Rob, nagtatakbuhan na yung mga yan. Nagpapasukan na yan sa loob. Nagtatago doon sa kwarto. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, sinalubong nitong si Chris. Ito sila Kalingap Rob dito sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo siya doon sa, alam niyo yung upuan sa probinsya na Makaba. Yung gawa sa kahoy. Tapos, nung tawagin ni Kalingap Rob itong si Melissa at saka itong si Bea, ay hindi din nahirapan itong si Kalingap Rob na palabasin yung dalawa. Bagamat tinawag nung nanay yung si Bea at saka si Melissa, pero di ba dati kahit natawagin nung nanay itong si Melissa at si Bea, hindi talaga lumalabas yan. Andun niya sa kwarto, umuupo lang doon sa tabi ni Chris. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, sabi ko nga, isang napakalaking improvement na nito na nakita natin para dito sa magkakapatid na ito. Pero syempre, kulang pa rin ito. Kulang pa rin ang improvement na ito kung tutuusin. Pero dito sa ipinakitang improvement na ito, nitong tatlong magkakapatid na ito, sobrang talagang tuwan-tuwa dito si Kalingap Rob. Doon pa nga lang sa madat na niya itong si Chris ay nandito sa labas ng bahay.
at inaantay sila. Nakita yung mga tipong kahit kitang parating na sila ay hindi nagtago itong si Chris. Doon pa lang tuwan-tuwa na si Kalinga Prab. Lalo na nga nung tawagin niya itong si Melissa at si Bea na kagad din lumabas. Sobrang tuwan-tuwa dito si Kalinga Prab. At ang isa pang ikinatuwa dito ni Kalinga Prab ay yung nakikipag-usap na ng mas maayos na kaysa dati. Itong si Melissa at itong si Bea. Kaya nandito mga kalingap, mga kabisnes, may napansin ako kay Chris. Na sa totoo lang, mas napansin ko ito sa ngayon. Dati kasi, na nandun sila sa loob ng bahay nag-uusap. Napapansin ko na rin na itong si Chris ay pag kinakausap ay hindi talaga tumitingin. Hindi tumitingin dito sa kung sino yung kausap niya. Pero sa ngayon kasi, napansin ko dito kay Chris, yung para ba siyang tulala. Napansin din ito ni Kalinga Prab na parang tulala itong si Chris. Na alam nyo yun, yung pag tinatanong siya ni Kalinga Prab, kung di pa i-follow up ni Kalinga Prab yung tanong, o parang ika nga igiit yung tanong, paulit-ulitin, saka lang magsasalita itong si Chris. Na samantalang alam natin na itong si Chris, ito talaga yung mas nakakausap nila Kalinga Prab dito sa magkakapatid na ito. Pero dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga napansin ko, na tila ba itong si Chris ay tulala? Na tila ba itong si Chris ay may pinagdadaanan? Sabi ko nga parang hindi simpleng pagiging mahiyain lang ang pinagdadaanan nitong magkakapatid na ito, lalo na itong si Chris. Kasi kapansin-pansin talaga mga kalingap, mga kabisnes, yung pagiging tulala nitong si Chris. Tapos dito, napag-alaman din natin dito mga kalingap, mga kabisnes, na itong si Chris pala ay hanggang grade 1 lang ang naabot. At ang nakapag-aral lang dito ay itong si Bea at saka itong si Melissa. Kumbaga si Chris, sabi nga ni nanay, ay ito daw kasi ay parang nahilig sa panonood ng TV. Na pag pinapapasok niya, akala nga niya nandun sa school, yung pala nandun na sa kapitbahay nanonood ng TV. Kaya nabanggit dito ni Melissa at saka nitong si Bea na si Chris ay hindi marunong magsulat at magbasa. Pero itong si Bea at saka si Melissa, marunong daw silang magsulat at magbasa. Kumbaga yun yung lamang nila kay Chris. Kaya sa tingin ko, kung bibigyan ng effort din ng ito nila Kalinga Prab o dagdag effort, kasi kung sa effort at effort din lang naman alam naman natin talaga kung ano yung effort na ibinibigay dyan itong si Kalinga Prab. Pero yung ano man yun, alam niyo yung dagdag effort, katulad nung halimbawa ginawa ni na Kuya Bal kay Bombay. Hindi ko alam kung si Kalinga Prab ba o si Kuya Bal ang nagbigay ng tutor kay Bombay Pwede din kasi nilang gawin ito dito kay Chris. Para naman makahabol doon sa karunungan na kung ano yung meron ito si Melissa at saka itong si Bea. Yung matutuman lang itong si Chris na magsulat at magbasa. Yung siguro mga taga-area na rin sa lugar na mag-tutor dito kay Chris. Para sa akin, hindi na naman gaano mahirap paturuan niya ito si Chris. Kasi, ika nga ay may edad na kumbaga, hindi naman matanda. Kundi, kumbaga, hindi siya bata. Diba? Kaya, para sa akin, mas madali nang turuan itong mga ganitong edad kumpara dun sa bata. At kumpara, siyempre, kay Bombay. Dahil alam naman natin kung ano sitwasyon ni Bombay. Ito si Chris naman yun, nakikita nga natin na tahimik, tulala, mahiyain. Yan yung pagkakilala natin sa magkakapatid na ito. Pero sa tingin ko, ay higit na mas matured naman ito kaysa kay Bombay. Kumbaga, higit na mas matured mag-isip itong si Chris kumpara kay Bombay. At may isang plano naman kasi si Kalinga Prab at sinabi na din niya dito kay nanay na parang gusto niyang ipagamot, ipatingin itong itong tatlong magkakapatid na ito sa katulad ni Dr. Esquadra.
sa isang psychiatrist doctor na pwedeng makatulong dito sa magkakapatid na ito. Kasi alam nyo mga ka-business, mga kalingap, nung nalaman kong itong si Bea pala at saka itong si Melissa, ay talagang nakakapag-aral dati, nakakapag-school dati, parang nagtataka din ako. Kung bakit parang sa ngayon ay sobrang naman yata yung pagiging mahihiyain nila. Kung sila yung nakaranas pumasok. Di ba? Kasi nung una-una, itong si Bea, ito yung sobrang kwan eh. Ito yung sobrang napakamahiyain eh. Pero, nalaman nga natin dito na siya pala naman nag-eskwela. Kaya ibig sabihin, nagkaroon din siya ng mga kasalamuhang ibang tao. Di ba? Pero bakit ganito? Ganito yung kanilang sitwasyon. Anin ko itong si Chris. Dahil sinabi nga nitong si nanay na si Chris ay hanggang grade 1 lang. At mas dito na sa bahay, naglagi itong si Chris. Pero itong si Melissa at saka si Bea, di ba nakapag-aral sila eh. Ibig sabihin nakasalamuhan nila, yung mga classmate nila at saka yung teacher nila. At may karanasan sila na makipagsalamuha sa ibang tao. Pero bakit ngayon, kung makikita natin, tila ba takot sila sa ibang tao? Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya minsan nakakapag-isip din tayo na hindi kaya may nangyaring pang-aabuso dito sa tatlong ito, sa magkakapatid na ito, na ang natatandaan ko na itanong na rin ni Kalinga Prab yan eh, dito kay nanay, kung hindi ba daw naabuso itong magkakapatid na ito, kaya ganyan na sobrang mahiyain, na tila ba takot na nga sa tao, di ba? Hindi nga kaya nakaranas sila ng pang-aabuso na hindi alam nitong kanyang mga magulang. Dahil kalimitan, sabi na rin naman ni nanay, na lagi silang wala dito at ang natitira lang dito sa kanilang bahay ay itong tatlong magkakapatid na ito. Hindi kaya pag wala sila ay may nangyayaring pang-aabuso dito sa magkakapatid na ito. Kaya yung nakikita natin at sinasabi natin sobrang pagiging mahihayin itong mga ito, ay baka may takot na talaga sila sa mga tao, sa ibang tao. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya maganda din yung naging suggestion nitong si Kalinga Prab na ipatingin sa isang psychiatrist doctor. Dahil baka doon ay makapagsabi itong mga magkakapatid na ito kung may mga nangyari nga bang pang-aabuso sa kanila. Na wag naman sana. Na sana nga ay sobra lang talaga sila mahihiyain. At dahil sobrang nilang pagiging mahihiyain, ay medyo natatakot na nga sila sa tao. Sana nga ganun lang silang tatlo. Sana nga ay hindi totoo. Yun na iisip ko na tila ba may kakaiba dito sa tatlong ito. Na baka nga may nangyaring pang-aabuso sa tatlong ito. Sana naman nagkakamali ako ng hinala dito. Kasi pagka ganon, mga kalingap, mga ka-business, pagka ganon may nang abuso sa kanila, medyo mahirap-hirap nilang malagpasan yan. Lalo na at nasa ganito na silang sitwasyon. Na halos ay takot sila sa tao. Medyo mahirap na yan mag-adjust. Medyo mahirap na yan magtiwala ulit sa ibang tao. Diba mga kalingap, mga ka-business? Kasi kung, di ba sabi ko dati, na sila ay parang yung mga katutubo doon sa Mindoro, na laki sa bundok talaga, yung hindi halos napapapunta sa kabihasnan, na takot talaga sa tao. Na yung pagiging mahihayin nila ay lumilikha na ng takot sa tao. Lalo doon sa mga Tagalog. Ganun yung mga katutubo doon sa amin, na talagang namuhay at lumaki sa bundok. Pero, pag nakasalamuha mo sila, 1, 2, 3 beses, hindi pa yan. Pero yung pa-4, pa-5, pa-6 na beses, makakausap mo na yan. Yung mga paulit-ulit na tao na nakikita nilang pumupunta sa kanilang pamayanan, makakausap na yan. Makikipagkwentuhan na yan. Makikipagbiruan na yan kahit pa paano. Pero ito
ito magkakapatid na ito. Sabi ko nga, papito o pa 8 beses na napagbalik dito nila Kalingap Rob. Pero kita nyo naman, ito pa lang yung improvement nila. Di ba? Oo nga't lumabas sila dito sa kanilang bahay. Madali na silang nakakausap nila Kalingap Rob, hindi na sila nagtatago. Pero andun pa rin yung katotohanan na nagsasalita man sila na ika nga ay mas okay na ngayon kaysa dati. Pero andyan yung katotohanan na sobrang tipid pa rin nilang magsalita at ramdam na ramdam mo pa rin sa kanila yung sobrang pagiging mahiyain at pagiging alangan na humarap dito kay Kalingap Rob. Ramdam mo pa rin sa kanila yun. Diba? Na oo nga may naging improvement, pero andun pa rin. Kitang-kita mo sa kilos nila. Kitang-kita mo sa kanilang tatlo. Ang pag-aalangan pa rin na humarap ng maayos dito kay Kalingap Rob. Diba mga Kalingap, mga ka-business? Kaya sana nga, sa lalong madaling panahon, ay magawa na nito sila Kalingap Rob na may patingin itong tatlong ito sa isang psychiatrist doctor. Parang naman sa ganon, ay mas matulungan o mas mapadali ang pagtulong dito sa magkakapatid na ito para malagpasan nila kung ano man ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. At yun, paano po mga Kalingap, mga ka-business? Hanggang dito na lang muna dito itong aking reaction video. At muli po ay maraming salamat sa patuloy pong tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At yun, bago po tayo tuloy yung magtapos, ay syempre, ang lagi po nating paalala na wag lang po nating kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at syempre ganon din ito si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon na rin po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At yan, isama na rin po natin sa patuloy natin susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, at Ka-Business Family. Ganon din po ang Mrs. KB Official. Channel po yan ni Mrs. Ka-Business. At ganon na rin po ang lahat ng kagwang ni Ka-Business at lahat ng reactor ni Ka-Business. At isa nga din po ako dyan sa reactor ni Ka-Business. At yun, supportahan din po natin mga Kalingap, mga Ka-Business. Sila Xmi Bebang Official, Pretty Mind 143, Erlinda Official Vlog, Blastful Balance, Edita Mix Vlog, Friends Mix Vlog, Nana Channel TV, Jewel Channel, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Mabeta Mix Vlog, Kawaki TV Official, Jewel Channel, at Best Friend Italy. Yan, sana wala po akong nakalimutan. At yun, paano po, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye-bye.